Matapos ang bigong operasyon para puksain si Men sa hawa ng obsesyon sa palasyo ng pulang bulaklak, labis na tensyon ang namamayani. Sinakal at itinaas sa ere ang ina ni Ason. Namimilipit ang kanyang mukha at tumulo ang mga luha dahil sa takot. Walang iba kundi si Chovan ang may gawa nito. Galit na galit siya sa nangyari. Si Raulong babae, ibinagsak niya ito sa lupa, kasabay ng galit na boses. Paano mo nagawang gawin yan nang hindi nagpapaalam sa akin? Mula sa malayo, tumakbo palapit ang isang tauhan na may pag-aalala. Panginoon! Tumingin siya sa papel sa mesa at nagsalita, saan ka kumuha ng lakas ng loob para nakawin ang selyo ng aking pag-apruba? Patayin ang walang kwentang yon kasama si Ragna at ang hukbo ng puting baluting dragon. Naglakas loob ka pang magsalita. Alam mo ba ang ginawa mo? Ibinato ni Chovan ang balumbon ng papel sa harap ng asawa ng palasyo ng pulang bulaklak. Paano mo nagawang makialam sa dakilang plano ng angkan ng Chovan? Hindi pa siya tapos magsalita ng takpan ng babae ang kanyang tainga at sumigaw, gusto ko lang ang ulo ng walang kwentang yon na nagpahirap kay Ason. Isang simpleng bagay lang yon, hindi pa magawa. Habang nagsasalita siya, umiiyak siya ng may labis na kawalan ng pag-asa. Ang walang kwentang yon, at lahat ng may kaugnayan sa kanya, dapat pagpira-pirasuhin at sunugin. Para maibsan ang galit ko. Para matahimik ang kaluluwa ni Ason. Sa gayon lang ako gagaw. Nang marinig ito, puno ng galit ang mukha ni, ngunit wala siyang sinabi. Dahil lang sa isang batang namatay, nakalimutan mo na ang papel mo. Agad na inapakan ni ang katawan ni Ason na unti-unti nang nabubulok sa harap ng kanyang ina. Mga walang kwentang basahan. Wala kayong naitutulong. Binalingan ni ang kanyang kapatid na babae na may mapanlait na tingin. Nawala mo ang tabak ng pagpuksa ng dragon, ang susi sa buong plano. Mula sa sandaling ito, hindi ka na miyembro ng angkan ng Chovan. Ang tingin na yon pamilyar yon. Tama, yon ang tingin ng kanilang ama noon sa kanya. Naglalaman lang ito ng paghamak sa isang mababang nilalang. Pagkatapos magsalita, tumalikod si at umalis nang hindi lumilingon. Wala na siyang silbi. Ikulong siya sa lugar kung saan walang makakakita sa kanya. Puksain ang lahat ng mga peste na may kaugnayan sa bagay na ito para walang makalusot na balita. Masusunod, Panginoon. Galit na galit ang mukha ni, bakit nasisira ng mga walang silbi ang lahat ng planong binuo ko? Pipakiusap, bigyang konsiderasyon niyo lang ako sa pagkakataong ito. Kung patatawarin niyo ako, gagawin ko ang lahat. Paulit-ulit ang boses ng kanyang kapatid na babae, ngunit walang saysay na ito ngayon. Naglakad si sa mansyon na puno ng mga sigaw ng sakit. Pipatawarin niyo ako. Ang plano ng paghihimagsik na inihanda niya ng may pag-ingat ay naging abo. Lahat ng masamang bagay na ito ay dahil sa walang kwentang yon, si Ragna. Ipinapangako ko sa aking buhay, ako mismo ang tatapos sa iyong buhay. Bumalik sa silid ni Men, tinitignan niya ang kanyang mga estatistika. Ang tabak ng pagpuksa ng dragon na nakuha ni Men matapos ang digmaan ay isang tunay na mahalagang samsam. Tabak ng pagpuksa ng dragon banmong uri, mabigat na tabak hindi alam na lihim, 82, kinakailangan, hindi malinaw epekto. Hindi malinaw kasalukuyang kondisyon, nakakulong dapat malutas ang hiwaga na nakapaloob para magamit. Hawak ito sa kanyang kamay, hindi mapigilan ni Men na mamangha sa pagiging sopistikado at talas na dala ng isang maalamat na tabak. Talagang karapat-dapat ito sa pangalan nito. Biglang naglabas ng kapangyarihan ang tabak. Agad itong nakasugat sa kanya at napilitan siyang ibagsak ito. Gaya ng inaasahan, hindi dahil lang sa wala kaya tinawag itong tabak ng pagpuksa ng dragon. Tiyak na may dahilan sa likod nito. Ang kamay ni Men ay napuno ng mga hiwa kahit nahawak niya lang ito ng ilang segundo. Malinaw na mahigpit itong sumasalungat sa lahi ng Ragna. Kung ganito, tama ang impormasyong mayroon si Men sa nakaraang buhay niya. Hindi niya ito magagamit maliban kung malutas niya ang misteryong nakatago sa loob nito. Ito ay isang pamana mula sa sinaunang panahon ng mitolohiya. Mahiwaga na parang ilusyon, hindi ito madaling mahawakan ng mga mortal.
Ngunit kung may makakalutas ng sikreto na nakatago sa tabak, bibigyan sila nito ng maalamat na kapangyarihan. Isang napakalakas na kayamanan. Sa nakaraang buhay niya, tiyak na nalutas ni Estovan ang misteryo ng banmong kaya nagawa niyang isagawa ang pagtataksil. Kung aalalahanin niya ang ginawa niya noon, may isang lugar na pumasok sa isip ni Men ngayon. Sa ngayon, dapat ko na lang itong itago sa espasyo ng imbakan hanggang sa malutas ang misteryo. Ito ay isang walang silbi na piraso ng bakal. Biglang may kumatok sa pinto. Enan? May tao. Agad na tumakbo si Men para buksan ang pinto at nakita niya si Evelyn na naghihintay doon. Yumuko siya at nagbigay galang at nagsalita, "Paumanhin sa abala sa iyo sa oras na ito, Ginoo. May oras ka bang ilalaan? Gusto kang makausap ng commander." Samantala, sa kanyang tanggapan, nag-uusap ang commander ng hukbo ng puting baluting dragon sa kapitan ng ika-5 Eskwadron na nailigtas. "Mabuti at nalaman kong nakabalik ka ng buhay." Bigla siyang napasimangot. "Ngunit totoo ba ang sinasabi mo? Gusto mo talagang magretiro? Nakakahiyang sabihin sa iyo ito, ngunit pero nakita mo naman na wala ko na ang aking mga paa at si Rocinante, ang aking matalik na kaibigan, sa laban kanina. Bukod pa rito, sa matandang katawan kong ito, hindi ako magtatagal sa larangan ng digmaan. Gugugol ko ang aking natitirang oras sa aking bayan para alalahanin ang aking mga kasama na bumagsak." Nang marinig ito, walang masabi ang commander ng hukbo. Sino ang makakapigil sa pagiging matigas ang ulo niya? "Gawin mo ang gusto mo." "Haha, salamat, commander. Alam kong hindi ito isang karapat-dapat na kapalit. Ngunit may gusto akong sabihin tungkol sa bagong recruit na si Ragna." "Sige, sabihin mo." Sa murang edad na yon, nabuksan niya na ang Rain Gate. Naging interesado ang mukha ng Dragon Lord. "Ano? Rain Gate? Hindi ba't yon ang hadlang sa pagitan ng mga ordinaryong tao at mga taong higit sa karaniwan?" Sa totoo lang, nagulat din ako nang makita ko ito. Malinaw na hindi siya isang ipinanganak na henyo na mayroon nito mula sa simula. Parang pinilit niyang buksan ang isang pintuan na palaging nakasara. Malinaw na malinaw ang pakiramdam. Ang pintuan na yon ay pinilit na buksan ng may karahasan. Ngunit anuman ang paraan, ang kanyang potensyal na puwang ay lumawak ng husto. Kung ikukumpara sa kung ano ang hawak niya ngayon, mayroon pa ring malawak na puwang para mapagsamantalahan ang nakatagong potensyal sa loob nito. Haha, kung ganoon, hindi ba't magandang balita yon? Kailangan nating punan ang puwang na lumawak. Maaari siyang maging isang haligi ng White Dragon Corps sa hinaharap. Yon lang ang masasabi ko bilang isang senior sa isang junior. Ang iba ay nakasalalay na sa kanyang sarili. Lumipas ang maikling panahon sa arena ng White Dragon Corps, nakipagkita ang commander kay Deo ayon sa tawag kanina. Mula ngayon, kailangan mong matuto ng lahat at lumaki sa iyong sariling paraan. Naging medyo nag-aalala ang mukha ni Men. Hindi pa rin niya naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Dragon Lord. Nakatayo ang dalawa sa isa't isa sa arena sa gitna ng isang mataas na buwan at mahangin na gabi na walang sinuman na umaabala sa kanila. "Uy, Deo, narinig ko na gumanap ka ng mahalagang papel sa misyon na ito, tama ba?" Yumuko si Men, mahinahon ang boses. "Hindi naman. Lahat ay dahil sa tulong ng aking mga kasama." "Talaga ba? Huwag kang masyadong mapagpakumbaba tungkol doon. Kung gayon, gaano nakalayo ang narating ng landas mo ng martial arts?" Sandaling nag-isip si Men at sumagot, "Martial arts. Tinutukoy mo ba ang aking lakas sa labanan? Mas madali na ang labanan ngayon kumpara sa dati." Hindi. Hindi ako nagtatanong tungkol sa iyong mga diskarte sa pakikipaglaban. Ang talagang interesado ako ay kung anong mundo ang sinusubukang ipakita ng iyong tabak." Natigilan si Men sa hindi inaasahang tanong. Nagbuntong hininga siya na may pag-aalinlangan. "Kung tinutukoy mo yon, hindi rin ako sigurado. Nagsasanay lang ako ng may isang pagnanais, gayahin ang kasanayan sa tabak ng pinuno ng angkan.
Nang marinig ito, nasiyahan si Dragon Lord. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang tabak sa kanyang likuran. Ganyan nagsisimula ang lahat. Agad na ginamit ni Dragon Lord ang kanyang teritoryo. Sumabog ang mga aura sa lahat ng direksyon, dala ang isang hindi makayanan na puwersa. Ang buong espasyo sa paligid ay mabilis na natakpan ng kulay pula ng dugo. Ang ilog sa ilalim ng kanyang mga paa ay parang dagat ng dugo ng mga kaaway. Kaya ito pala ang domain ni Dragon Lord. Naalala ni Men ang mga imahe sa pangalawang paggising. Ito ay ganap na kakaiba sa domain na ipinakita noon ng Sword Lord. Ang sinasabi niya ay dahil ba ito sa isang mundong nabuo mula sa martial arts ng bawat individual. Ang bawat salitang sinabi ni Dragon Lord ay nagdulot ng hindi kapanipaniwalang presyon. Ang aking tabak ay kumakatawan sa demonyo. Isang napakalaking haligi ng kapangyarihan ang tumama sa langit. Kung ito ay isang atake, walang makakapigil dito. Sinubukan ni Men na tingnan ng mabuti ang nangyayari sa harap niya. Kaya ito pala ang kapangyarihan ni Dragon Lord. Para hindi masayang ang oras, nagsimulang gumamit ng sunod-sunod na galaw si Dragon Lord. Ang bawat hiwa ay nagdadala ng kapangyarihang sumira ng lahat. Sopistikado ito, maingat, at walang kapintasan sa bawat atake. Ang bawat pag-indayog ng tabak ay isang karanasang ipinakita. Ito ang kristalisasyon ng hindi mabilang na mababangis na laban, nanganganib sa buhay, at pinahusay sa pamamagitan ng patuloy na pagsulong at pagbasag ng lahat ng mga limitasyon. Nanlaki ang mga mata ni Men. Hindi niya maiwanan ang perpektong mga guhit ng tabak na ito. Ito ay isang pagkakataon na hindi palaging dumarating. Isang dingding ng dugo ang itinayo sa harap niya. Sumasabay ito, pagkatapos ay naghihiwalay, tinatakpan ang lahat sa landas nito. Itinigil ni Dragon Lord ang kanyang tabak at dahan-dahang lumapit kay Men nang may umaasang boses. Ano ang masasabi mo sa nakita mo? Ano ang nakita mo sa martial arts ng Dragon Lord? Nag-isip si Men. Ang ipinakita sa kanyang mga mata ay nagtulak sa kanya na sumagot, kapangyarihan at pagkasira. Ngumiti siya. Tama, yan ang kalikasan ng demonyo. Direktang intuition. Kahit na sa huli ay mawasak ito ay isang tuwid na linya pa rin na tumatagos at sumisira sa lahat ng mahahawakan nito. Karahasan, pagkasira at kapangyarihan. Lahat ay nakatuon sa kamatayan. Kung gayon, ano ang iniisip mo tungkol sa dumain ng pinuno ng palasyo ng Plum Blossom? Ang dumain niya ay elegante at maganda. Nagkrus ng braso si Dragon Lord at nag-isip, maganda. Ang kasanayan sa tabak ng pinuno ng Plum Blossom ay naglalaman ng kalikasan ng kapanganakan, kaya mukhang makatwiran din yon. Tumutubo, lumalaki, pagkatapos ay namumulaklak. Yan ang buhay. Dahan-dahan ito ngunit banayad, palaging nagbabago. Hindi nito kailanman itinitigil ang pag-unlad nito. Ito ang martial arts. Nang marinig ito, sinubukan ni Men na ayusin ang kanyang mga iniisip. Ito pala ang martial arts na binanggit niya. Kahit na ang dalawa ay parehong siyam na dragon, mayroong pagkakaiba sa paraan ng pagbibigay kahulugan sa sining ng espada. Kapanganakan at kamatayan. Buhay at kamatayan. Sa tingin mo ba ang kahulugan ng dalawang tabak na ito ay ganap na magkasalungat? Ilan, hindi ba? Haha, kung sasabihin ko ngayon, ano pang saya? Habang nagsasalita siya, pinawalang bisa niya ang kanyang domain. Pagkatapos, itinapon ni Dragon Lord kay Men ang isang kakaibang libro na tila isang lihim na kasulatan. Ano to? Ito ay isang pag-uusap sa pagitan ko at ng pinuno ng palasyo ng Plum Blossom tungkol sa katotohanan ng sining ng espada. Agad na nagulat ang mukha ni Men. Totoo ba ang sinasabi mo? Kahit na bihira ito, derag na, naging disipulo ka na nina Dragon Lord at Sword Lord. Magtutulak ba ang mga kaganapang ito sa angkan ng Chovan sa bingit ng pagbagsak o simula pa lang ito ng isang malalim na pagsasabuatan? At kay Men, malulutas ba niya ang misteryo ng tabak ng pagpuksa ng dragon bago kumilos si? Nagsimula nang gumalaw ang mga gears ng kapalaran na nagpapahiwatig ng isang bagyo na malapit nang dumating.